Si Escudero naman po, alam niya nang itatanong lang sa kanya ng mga nagmamadaling media. Yung mga media, very obvious kayo. Si Escudero nga, obvious na rin na talagang anti-Duterte. Pero kayo, mas obvious eh. Ano sinasabi ni Escudero? Bakit natin nahalata? Ngayon nga, hindi pa namin... Tama si Escudero eh. Pag minadali namin yan, may magsasampa na reklamo, magsasampa na naman ng reklamo yung kabila. Kita mo, kabila ang tawag kay BP Sara. Bakit kabila ang tawag? Ikaw yung nasa kabila? Pag sinabing kabila, kalaban mo eh, di ba? Di magsasampa naman daw. Natural. Wala pang araw silang ginawa. Sinampahan na sila ng reklamo sa Supreme Court. Hindi naman ikaw ang sinampahan eh. Huwag mong akuing ikaw. Ang sinampahan yung House of Representatives. Bakit pang-apat na yan? Yung tinanggap ninyo. Asan yung ano nangyari sa una, ikalawa at ikatlong impeachment trial? O bakit hindi tinatanong yan kay Claire? Pero mukhang asar to si mukhang asar kay Claire. Pinaalalahanan naman ni Escudero si Claire. Ang sabi ni Escudero, mag-ingat kayo kasi nakalagay sa mga sinasabi nyo, parang galing kayo sa presidente. Okay. Pinaalala ni Escudero na hindi si Claire ang spokesperson ng presidente ng Pilipinas sa pagkakalam niya. Aba, Escudero, nagseselos ka ba? Masipsip ba sa'yo si Claire? May masilbi sa'yo eh. Panay ang banat ni Claire eh. Wala lang mabanatan kasi ang mga tinatanong ng mga tao hindi niya alam. Alam niyo kung ano na mga sinasabi ni Claire? Hindi pa po kami nakakapag-usap ng Pangulo. Hindi pa po namin na pag-uusapan niya ng Pangulo. Umaasa ka na makikipag-usap sa iyo ang Pangulo. Kaya po siya, wala pong silbi, no? Wala pong silbi yung mga presko ni Claire kasi wala naman siyang masabi. Di ba? Wala naman siyang masabi. Dahil hindi naman sila nakakapag-usap ng Pangulo. Kaya nare-realize yan ng mga press eh. Kahit ano pala itanong natin dito, wala rin. Ang kaya lang sagutin nito, banat lang kay Duterte. Okay. Last na po. Ito pong pagka maraming paliwanag si Chis Escudero dito sa pagbagsak ng isa pa pala, mainit din pala ngayon yung pinalabas nung attorney na kandidatong vice mayor. Yung posible daw magkadayan. Bakit hindi nyo man lang tinanong si Claire? Hindi ko maintindihan talaga yung media. Yung mga interest ng tao, hindi nyo tinatanong. Wala kayong interest sa interest ng mga tao. Tapos nagtataka kayo, bakit kayo natatabunan ng mga media? Anong tawag sa atin? Taga-social media. Okay. Last na lang, bago natin basahin yung mga katanungan. Nariyan pa ba yung laruan natin? Mag-aya ka, yung laruan namin. Sino ba yung laruan natin? Mag-aya ka, marami kayo para marami kami sinasagot. Isa lang ang alam mo eh. Tiyempo lang, tiyempo. Nag-press con din pala si DOTR Secretary Vince Dizon at ganun pa rin po. Ang sinasabi niya pa rin tungkol sa busway, EDSA busway. Ganun, ang hirap, no? Vince Dizon, napakahirap, no? Panay EDSA busway lang yung pwedeng pag-usapan mo kasi wala ka namang pondo.
EDSA busway, kay Duterte yan. Kaya lang natin pinag-uusapan yung busway. Gusto yata ibenta. Buti na lang, natanggal na si Bautista. Okay. Fake news sa mga vlogger. Pucha, magpatunay naman kayo na may fake news yung mga vlogger. Pero may nagtanong, sino ba yung nagtanong na fake news ba si ano ba si Remulla? Ano ba yung katungkulan ng Remulla? Pinalitan niya si Ben-Hur, di ba? O na fake news ba dun sa may kidnapping, yung mga nakahuli ng kidnapping? O DILG. Di ba may nagtanong kung na fake news daw ba si Remulla dito sa may kidnapping kasi yung pinasalamatan niya hindi naman daw yun yung dahilan kaya nahuli. Iniisip-isip ko, putya, ito paano yan? Kung nagpatupad kayo ng batas tungkol sa fake news, ipapahuli nyo si Remulla, limbawa na fake news, totoo yung tanong na reporter. Tanong to na reporter kung na fake news ba. Siyempre, hindi naman kayang sagutin ni Claire. Ngayon po, siguro may nagsabi kay Claire, hindi ka pwedeng mga haka-haka mo. O kaya lahat ngayon ng tanong, wala siyang alam. Dahil hindi pa sila nakapag-usap ng Pangulo. Bakit ka naman kakausapin? Feeling ka rin di ba? Hindi nga nakikipag-usap kung kani-kanino, ikaw pa kakausapin. Okay. Pinaliwanag ni yung pagbagsak ng tulay, kung sino may kagagawan, pinapaliwanag pilit ni Chis Escudero, pero malabo rin yung pagpapaliwanag ni Chis Escudero tungkol dun sa pagbagsak ng tulay. Kasi dapat daw imbestigahan. Ito ang tanong, Chis, at lahat kayo sa Kongreso, pati House of Representatives. Nung nag-brownout sa NAIA, inimbestigahan both houses, Congress at Senate. Bakit po itong pagbagsak ng tulay, hindi nyo po imbestigahan? See? Alam niyo yung pagkakaiba, di ba? Pag sisikat sila, imbestigahan nila. Pag tungkol sa Duterte, automatic, imbestigahan nila. Pero bakit ayaw nyo po? Kayo nagsasabi na may kapangyarihan kayo, oversight. Ito na po yung pinaka-oversight. Dapat may managot dito Bakit wala po kayong iniimbestigahan? Ilan po naapektuhan ng Ilan po naapektuhan ng mga vlogger? Kayo lang? Mga congressman lang? Pero inimbestigahan nyo na. Ito po, tulay na bumagsak. Wala kayong balak imbestigahan? Tanong lang. Di po ako nagpe-fake news. Baka naman may balak kayo, di ba? Papalakpakan ko kayo. Pero eto pong mga bagay na to, tulay na bumagsak. Hindi po ba yan dapat ang iniimbestigahan? Para maiwasan na sa susunod? Para kung yung kontraktor, di po ba? Yun yung sinasabi ko Mag-imbestiga kayo na mag-imbestiga pag Duterte, unlimited yung investigasyon. Pati mga kakampi ng Duterte, unli rin. Pero yung nangangailangan, interesado ba kayo? Bakit bumagsak ang tulay? Sino may kasalanan? Kontraktor ba? Bakit gano'n na lang yung ng kontraktor? Siguro naman, pag yung kontraktor na yan, ibaban na ninyo, kakanta na yan. Napilitan po kami na ganyan lang yung halo dahil binigay namin kay ganito Damay-damay na. Di ba? Pangakuan niyo yan na hindi namin kayo pagbabayarin, magtapat lang kayo.